Wala akong tiwala sa China. Bakit? Alam mo kung bakit? Pagka pupunta nga tayo sa South Philippines, binobomba ng tubig eh. Mas magtitiwala ka pa sa China. Military nga natin, binobomba eh. Ba't pa pagkakatiwala ng mga China? Parang wala na po. Kasi parang, di ba may usapan na bawat teritoryo inaangkin pa rin nila doon. Kasi pangharas po yun yung ginagawa po ng West Philippine Sea, di ba? At tulad no, yung mga barko natin, water cannon yung ginagawa, di ba? Atin naman talaga yun sa Pilipinas po talaga. Dismaya sina Richard at Michael sa patuloy na pambubuli ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Ilan lamang sila sa mga Pilipino na wala ng tiwala sa China dahil sa iba't ibang agresyon na ginagawa nila sa mga mangingisdang Pinoy. Sa pinakahuling tugon ng masa survey ng Okta Research na inilabas ngayong araw, lumalabas na 85% mga Pilipino adult na ang nagsasabing hindi dapat pagkatiwalaan ng China. 76% naman ng mga Pinoy na suportado aksyon ng pamahalaan sa West Philippine Sea. Isinagawa ang survey mula July 12 hanggang 17, 2025 gamit ang face-to-face interviews sa 1,200 respondents sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon pa sa survey, 75% ng mga Pilipino ang nagpapakita ng mataas na pagkabahala sa China bilang pinakamalaking banta sa bansa, higit na malayo sa Russia at North Korea na nasa 4% lamang. Ang mga pangunahing dahilan, ang agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea, pagpasok ng mga smuggled products na sumisira sa lokal na industriya, pagtaas ng krimen na kinabibilangan ng mga Chinese nationals, kompetisyon sa trabaho laban sa mga Pilipinong manggagawa. Ayon kay Professor Renato De Castro, political analyst at international studies professor mula sa De La Salle University, consistent o tumutugma din ito sa iba pang mga survey. It's not new. Consistently, Pulse Asia and social weather stations, they've been conducting 3-month survey, the same result. Then also, of course, the annual Institute of Southeast Asian Studies annual survey on the views of Southeast Asians regarding, great power competition. The Filipinos, based on the study, has, of course, the most negative view of China among the 10 member ASEAN states. So what Okta research came out is not surprising. It's been consistent. Aniya, kahit sa mga nakaraang administrasyon ay mataas na ang distrust ng mga Pilipino sa China, bagamat bahagya itong bumaba sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero nananatili pa rin itong mataas. Ayon sa Philippine Navy, ipinapakita ng resulta ng Okta survey na nauunawaan ng sambayan ng Pilipino ang banta sa West Philippine Sea at malinaw ang kanilang suporta sa paninindigan ng pamahalaan na ipagtanggol ang ating maritime rights. The Okta results show that the Filipino people understand the threat in the West Philippine Sea. Number 2, they support the stand of our government. And ergo, they support the AFP stand to secure and to protect our maritime entitlements. Ito ay napapatibay sa resolve ng bawat miyembro ng AFP na ipagpatuloy natin ang panindigan at ang laban sa West Philippine Sea. It adds to our legitimacy when we know that the vast majority of our people back us or support us. Binigyang diin rin ng Philippine Navy na ang mga issue sa West Philippine Sea ay hindi lamang usaping diplomatiko. Ito rin ay isang seryosong banta sa ating pag-iral bilang isang malayang republika. Kaninang umaga, nagsagawa ng kilos protesta ang Filipinos Do Not Yield Movement sa harapan ng Chinese Embassy sa Makati para kondinahin ang mga isinasagawang pambubuli ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.